Sa mundong ginagalawan natin na punong-puno ng negatibo, may positibo pa nga ba? Kumusta ang positive psychology? Ano nga ba ito? Ito po ang inyong bantay OCW mula sa Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. At syempre, nagbabalik ang ating resident psychologist, ang professor, walang iba, Dr. Romel Agbayani. Doctor, welcome back! It's nice to be back, Susan K. Good morning. Positive talaga ang pag-uusapan natin. O Tama. positive psychology na. Ano nga ba ito? Ito ay branch ng psychology na naglalayong i-focus sa character strength at behavior ng mga tao upang itaguyod nila yung kanilang positive na emosyon, katulad ng happiness, Yeah. joy, gratitude, courage, humility, etc. Cautious ba kami na mga hindi katulad yung doctor, psychologist, cautious ba kami may positive o negative psychology? Hindi. Kaya nga ito ay isa systematic, isa scientific study ito. No? Hindi ito parang common sense lang na kailangan kong maging masaya, maging grateful, kundi kaya ito ay sinama bilang branch ng psychology kasi kailangan itong pag-aralan sa scientific na paraan. At ang isang American psychologist na si Martin Seligman ay often regarded as the father of positive psychology. Pero bakit dapat namin maintindihan ito? Kailangan natin maintindihan, Susan K, nakapaloob sa positive psychology, lalo na tayo ay nangabuhay sa mundong ito na puno-puno ng mga negatibong mga impormasyon at kaganapan. Ano pag isa ng hamon na makita ang mga positibong bagay sa ating buhay. Kaya kailangan ito ng conscious effort, yung awareness na makita yung mga positibo sa isang negatibong sitwasyon. Katulad halimbawa, ang pagkakaroon ng positibong psychology ay magbibigay sa isang tao ng layunin at kahulugan ng kanyang buhay. Ito yung bunga kapag ang isang tao ay tinataguyod niya yung positive psychology. Magkakaroon siya ng kahulugan at layunin. So conscious ang isa sa kanyang mental state. Kasi pwede niyang pag nag-negative, pwede niyang palitan ng positive. Oo, tama. Yun Okay. ang layunin ng branch na ito. At isa sa mga nakitang katangian na hubugin ng isa ay yung gratitude. Sunday. Yung gratitude ay kapag ang tao na cultivate niya yung sense of gratitude, maraming mga positive emotions ang resulta nito. Kaya lang, sabi natin kanina, dahil ang mundong ito na ginagalawan natin ay mas maraming negatibo na kaganapan, parang isang hamon na makita yung mga dahilan upang tayo ay maging grateful sa bawat araw. Kaya ang isang practical na payo, isang practical tip sa lahat ng tao sa ating mga loob, na dahil ang pagiging grateful ay hindi ito madaling gawin. Ang isang practical tip ay bakit hindi magsulat ng 3 bagay sa bawat araw kung ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi ang pag-isip o bago matulog. Dapat sa simula pa lang, di ba? Tama, ako. Pwedeng gawin yan bago after magising or bago matulog. Ang mahalaga, hindi lilipas ng isang araw na hindi magsusulat. Kasi meron na itong impact sa brain pattern natin na kapag ang tao nagsisikap na i-focus
no? Meron siyang mental focus na tumingin doon sa mga bagay na ipinagpapasalamat niya. And so therefore, unti-unti niyang naitataguyod yung positive psychology sa kanyang mind. Dr. Rowan, literal na isusulat, hindi yung ilalagay lang namin sa aming notepad. Tama. Nagamit sa notepad o isulat. Iba ba yung talaga sinusulat namin? Isa sa gadgets? Sa mga pasyente ko, personally, mas ganado sila Kasi na naisulat sa notebook nila. O kasi hindi na tayo nagsusulat ngayon. Tama. Pero ilan sa mga pasyente natin sa clinic ay talaga isinusulat. Kailangan pala. So may notebook pa rin. Huwag pa rin mawala yun. Ang tawag doon ay journaling. No? Okay. Nag-journal siya. Pwede niya kasing i-review. No? Kapag binasa niya, ay sinulat niya today, pwede niyang balikan. At doon na kondisyon yung utak na balik-balikan yung mga positibo na mga bagay sa buhay niya. At nang sa ganun, dahil meron siyang sense of gratitude, no? Bawat araw, connected na doon yung happiness, yung joy, no? Na all of those are positive emotions. Na yun ang gustong itaguyod na ng positive psychology. Kasi pwedeng ma-carry over yun di ba? Yung sinulat niya kahapon, pwedeng itutuloy niya ngayon or may bago na naman Tama. na positibong kaisipan. Para sa loob ng isang linggo, meron kang naisulat na 21, tama? Oh, 7 oh, 7 times 3, no? Yes! Oo. Meron siyang 21 na bagay at masarap itong balikan kasi iba-iba Bawat araw, meron kang iba't ibang dahilan na nagpasalamat. At talagang na-experience niya yun, naramdaman niya yun, personal yun. Yun nga, ang maganda doon, mabalik-balikan niya. Tapos kukumpara niya kung ano yung mga nangyari naman next week, no? Kaya that's one way to ma-reinforce sa isip niya yung mga positibong bagay. Upang sa ganun, again, yung pattern ng kanya, yung thoughts, pattern niya, ay more on the positive side. Okay. Okay. At isa pa, sa bukod doon sa sense of gratitude, isa sa mga kasama doon sa focus ng positive psychology is yung forgiveness. Oo, forgiveness. Isa pa doon yung courage. Pero maganda yung forgiveness. Kasi ang forgiveness, hindi ito madaling gawin, hindi na sa head. Kailangan ito ng conscious effort ulit by starting from analyzing your own emotions as to why meron conflict, ano ba, what went wrong. Parang ma-analyze niya, maging objective siya, bakit nagkaroon ng conflict ako sa aking. At nang sa ganun, mas madali sa kanya na ibigay yung forgiveness. So yung pagpapatawad, hindi yun para lang sa isang tao na gusto yung patawarin, kundi para sa kanyang sarili pala yun. Isang regalo yun daw sa ating sarili kapag pinili ko natin Magpatawad. magpatawad. Pero doon maraming kinakamatayan na talaga yun. Yung usapin nila, hindi nagpatawad. Kung hindi nga wala ngayong conscious effort na piliin ang magpatawad, di ang mahibabaw kasi doon yung sentimiento, yung emosyon. No, na ang emosyon ay pwede kasing clouded yan, no? Nagiging one-sided ang tao na overwhelmed by the emotion to the point na yung judgment niya sa nangyari ay naging bias. No? So, mahalaga na i-regulate yung emosyon na yan, i-analyze ito upang mas madaling maibigay yung pagpatawad sa sarili mo, sa ibang tao. Oo, the best nga yung pagpapatawad. Although totoo ka, napakahirap. Tama yan. Mahirap ang patawad pero dapat natin gawin. Tama. Kaya nga, sabi ko nga, dahil imagine mo, isinama itong branch ng positive psychology para in a systematic or scientific way, maaral itong mga katangian na ito upang matulungan ng mga tao na ma-overcome, ma-regulate ang kanilang mga negative emotion. Pero, tandaan natin na ang positive psychology ay hindi naman niya nilalayon na iwasan ng isipin
or maramdaman yung mga negatibo. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng positive psychology. Ang layunin nito ay i-welcome pa rin naman natin yung mga negativity sa ating buhay. It's just that kailangan lang natin itong ilagay sa tamang lugar. Yung mga negative na emotion, kailangan itong i-regulate, no? I-regulate not to the point na i-overcome niya tayo, i-crowd out niya yung mga positive. Kasi pag nagtatagal na yung negative psychology na yan, papasok tayo dun sa last episode natin, hindi ba? Na talagang sabi mo nga, nagtatagal na kalungkutan. Malunong pa siya. Kasi kung hindi nga ito ma-address, no? Yung mga negative thoughts and negative thought patterns or negative emotion, isa yan sa mga fertile ground, no? Para isang tao ay pwedeng makadevelop na mga mental health issues like depression. Tama yun. So, Dr. Agbayani, muli, anong paalala sa ating mga kababayan para palaging magkaroon ng positibong psychology? Nagsisimula ito, ang pagkaroon ng positive psychology, no, sa ating buhay ay magsisimula doon sa ating self-awareness, no? Kung paano ba natin view yung ating mismong sarili. O ano ba ang nakikita natin maganda sa ating buhay. Sapagkat kung meron tayong pagtingin na gano'n, na positibo yung ating konsepto sa ating sarili, mas madali natin makita rin ang mga positibong bagay sa ating paligid at sa ibang tao. Thank you very much, Doctor. Posible at sigurado na pwede tayo magkaroon ng positive psychology sa kabila ng pamumuhay natin sa gitna po ng napakagulong daigdig na punong-puno ng negative. Ito ang inyong counseling. Dito po sa Banday OCW, hatid ng Inquirer.net. Ako po si Susan K.